Siya mismo ang nagsabi sa akin na anak niya, si Lilet. Tama ba yung narinig ko? Bakit naglilin kayo sa akin? Huwag ka muna magstay sa apartment ko. Mas mapapanatag kami ni Bonnie kung doon ka tutuloy. Ang gusto ko, maging tulay para sa kanila ni Meredith. Nang sa ganon, magkaayos na sila ng tunay niyang ina. Uy! Good morning! Good morning. Gising ka na pala. Ay! Upo ka na. Eh, din na yung breakfast para sa'yo. Yeah. Alright. Okay na? Grabe, Kurt. Nakakahiya na talaga sa'yo. Pinatuloy mo na nga ako dito, tapos ngayon naman pinagluluto mo pa ako. Alam mo, hindi ka dapat mahiya. Happy naman ako tumulong sa'yo. Isa pa, willing akong gawin lahat. Gumana yung pakiramdam mo. Kasi, ayaw ko nakikita ang problemato ka. Kaya nakaka-importante sa akin. Napakabuti mo talagang kaibigan. Swerte ako sa'yo. Anak, sorry ulit sa nagawa ko. Gusto ko lang i-check kung safe ka. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng damit. Magpapadala ako kay Anton. Ayos lang po ako. Huwag na po kayong mag-abala. May extra damit pa po ako dun sa gamit na dinala ko sa Pangasinan. Si Aling Ses ba yung nag-text? Masama pa rin ba yung loob mo sa kanya? Hindi naman ako galit kay Tinang eh. Masama lang talaga yung loob ko sa ginawa niya. Kurt, kung papayag ka, okay lang ba na dumito muna ako pansamantala? Gusto ko lang kasing pakalayo-layo eh. Gusto kong mag-isip kung paano ko i-handle yung buhay ko. Lalo ba ngayon na bumalik na yung totoong nanay ko. Welcome kang magstay dito. Hanggat maayos mo yung problema mo. Maraming salamat ah. Hindi tumatawag. Usap-usapan ngayon sa buong Keystone ang pagpunta dito kagabi ng daddy ni Trixie. Apparently, nagkaroon daw ng one-night stand si Ramir Engano and si Miss Meredith. And guess what? Si Ate Lilet ang naging anak nila. Come on. Those are just rumors. Matinong babae si Meredith. Hindi siya yung tipo ng babae na who will have a one-night stand. Tapos magkakaroon siya ng anak sa pagkadalaga? Just to be clear, I'm not talking to you as an intern, but as the daughter of Ramir and Patricia Engano. Yung pamilyang ginugulo mo hanggang ngayon dahil sa mga ginawa mo noon. Nasira yung pamilya namin noon.
At yun din yung mangyayari sa inyo ng anak mo. Masyado namang mataas ang tingin mo sa babaeng yon. We both know na sa loob ang kulo niya. At narinig kong nag-argue sila ni Trixie. Trixie was so upset and she was accusing Meredith of ruining their family. So, baka nga nagkaroon ng something noon si Ramir at saka si Meredith. At si Lilette ang naging bunga ng affair nila. Well, I'm sure na nabigla si Lilette when she found out the truth. Well, sabi ng mga nakakita, mukhang hindi raw naging maganda ang pagtanggap ni Ate Lilette sa nadiskubre niya. Kaya siguro walang mother and daughter reunion na naganap. Baka nabigla lang si Lilette. I'm sure she'll come to her senses eventually. Matagal na siyang naglo-long to meet her biological mother. It's inevitable na magkaayos din sila ni Meredith. Meredith doesn't deserve Lilette. She never treated her with care and compassion. Besides, kabaligtaran pa nga. Lagi niyang pinag-iinitan at pinahihirapan si Lilette. Kung ganong klaseng tao rin lang naman ang magiging nanay ni Lilette, huwag na lang niyang kilalanin. Total, meron naman siyang tinang. It's not for us to decide, Lorena. Huwag na tayong makialam sa kanya. For all you know, nagsisi na si Meredith dahil sa pagtrato niya kay Lilette before at gusto niya nang bumawi. Pabayaan na natin sila maging masaya. Thank you for coming, attorney. Pasensya na masyadong short notice. Okay lang, Esther. Hindi ko nga akalain na gustuhin mo pa makipagkita after nung incident sa park. Akala ko ito-terminate mo na yung lawyer-client engagement contract natin at hahanap ka na ng bagong abogado. That's actually one of the reasons why I wanted to see you. Gusto kong mag-sorry. Para saan? For all the hurtful things I said to you when the last time we spoke. At dahil pinagbintangan kita na nag-squeal sa mga press na may anak ako. Ngayon alam ko na hindi ikaw yung may gawa. Kaya sana mapatawad mo ko. I hope we can continue what we started at the At kung papayag ka, gusto ko sana ikaw pa rin yung abogado. Nangako ako na tutulungan ka. Gagawin ko yun. Thank you. Thank you, Atty. Star, I hope you won't mind me asking, pero paano mo na-confirm na walang kasalanan si Lilette? May nakausap ako na reporter na kakilala ko. At sabi niya yung nag-leak daw ng information is a girl around her 20s, mestiza, maganda, pero ayaw daw magpakilala.